Yun, hello guys, good evening sa inyo lahat. So ituturo ko sa inyo ngayon yung paano ba yung tamang setup ng hatcher. Ano ba yung tamang humidity at saka yung tamang temperature ng hatcher. Kasi magkaiba yung temperature ng hatcher at saka temperature ng incubator na setter. Ituturo ko sa inyo para mas tumaas yung yung hatching rate ninyo, no? So guys, yun ang ituturo ko sa inyo ngayon. So ito, punta tayo ngayon sa ating setup ng hatcher. Sa hatcher natin guys, ang pinakamataas na temperature niya ay 36.9 lang, no? 36.9, ayan, no? Pindot niya. Tapos sa pinakamababang setup niya para sumindi yung ilaw is yung 36.5. So 36.5 ilaw siya. Pag na-reach niya 36.9 ay mamamatay yung ilaw. So ilang tamang temperature ng hatcher natin. Tapos yung humidity naman guys, dapat nasa 50 to 70% ang ating humidity para makapagpupisa tayo ng itlog. So ayan, nakikita nyo, may hatching na naman na isa. So yun lang guys. So kahit na wala kayong hygrometer guys, ang gagawin nyo lang ay maglagay kayo ng maraming tubig sa loob. Tapos kapag mababa kasi ang temperature ng thermostat natin, tumataas yung humidity niyan. Ayun na napapansin ko sa incubator. So mas mataas yung temperature, minsan mas mababa yung humidity. So ngayon, sa hatcher stage tayo, kailangan mababa yung yung temperature natin para tumaas yung humidity, no? Ng natin. Kapag kinulang yung humidity, meron tayong sprayer dito guys. Ito. Dadagdagan lang natin ng spray yan. Angat lang natin yung takip spray ng konti sa loob. Yan. Yan. Isang spray lang para tumaas yung humidity. Para mataas yung hatch rate natin, no, yung pisa natin. So ito yung yung incubator ko sa setter. Ayan, kita nyo. Gawa lang yan sa DIY, no? Na incubator natin. Isang ginamit natin thermostat, parehas ng hatcher tsaka setter yung XHW 3001. So yan ang ginamit natin. So yun lang guys. Tatandaan nyo kapag mataas ang ang setter natin ay iba sa temperature ng hatcher. No, ang hatcher kasi kailangan hindi na masyadong mainit para hindi maluto yung itlog, no? Tapos kailangan ng mas mataas na humidity para yung itlog ay mamasa-masa yung loob. Madaling makakalabas yung sisiw nyo. Hindi sila ma-stack up sa loob. So minsan may mga na-stack up talaga yung mahihinang sisiw. Ang ginagawa dyan, tinutulungan natin. Sa susunod na video, tuturo ko sa inyo paano yung ginagawa na tulungan yung itlog para makalabas yung sisiw, no? Tulungan yung sisiw para makalabas siya dun sa itlog pala. So yun ang tuturo sa next time. So sana nakatulong sa inyo yung vlog ko. Follow naman guys ang ating Facebook page and TikTok account. Salamat po sa inyo lahat at God bless po.